Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Inangyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, and karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang purpose of conditioning. So, ano ba ang purpose? Kailan ka mag-condition? Kung bakit mo i-condition. Ayan po, no? We are talking about the fighting cocks. Purpose of conditioning, no? Para magiging sharpen yung manok natin, ano? At least magiging alert, yung alertness niya sa actual na laban. Ayan. So pagka kinondisyon mo, of course, may training na yan, magkakaroon siya ng agility. At saka yung reflexes. At saka yung quick thinking. Yan po ang asset ng actual battle. Ayan po. Kaya mo, tinatawag na kinukondisyon mo yung manok mo. Mga kasabong, ang tanong, kailan ka mag-kondisyon sa manok mo? Ayan. Mga kasabong, mag-kondisyon po kayo sa manok ninyo, start pa lang sa pagkapisa ng inyong sisiyo. Maraming nagtatanong, bakit ikukondisyon ko na yung manok mo? Yung manok ko, pisa pa lang yan. So, ganito yan mga kasabong. We are talking about conditioning, no? So, from the start of hatch, doon po dapat ninyo i-apply yung conditioning. Pag sinabing conditioning, yun yung pagdala ng manok mo na magiging healthy siya, magiging condition yung manok. So, doon pa lang. So, maglalagay na kayo ng mga vaccination, no? Sa manok ninyo. And then, ilagay ninyo sa bundok or sa area na nakakagala siya. Ganon po yan, no? At least, yung mga sisiw ninyo, yung reflexes ng katawan nila, tsaka yung muscle, matutune up. Doon pa lang. So, yung sinasabi po nila na within 21 days ang conditioning ay napaka-iksi yun. Para po mag-condition po kayo. Ayan po. So, we are talking about exercises kasi pagka nag-condition kayo, mayroon niyang exercises. So, bakit ini-exercise mo yung manok mo? Para ano? Of course, to tune their muscles. Ayan po. Mayroon tayong dalawang exercise para sa ating mga manok pansabong. Ito po yung manual at saka yung natural. Pag sinabing manual, ito po yung table exercise na mayroon kang tailing, no? Yung plies, yung palipad-lipad, flips, turnover, ganun po sa table exercise. And then, pag pumunta naman tayo sa tinatawag na natural exercise, ito po yung rotation methods. Na yung exercise nila, rotation lang. Galing sa flying pins, ililipat mo naman sa scratch box, ililipat mo naman sa running pins. Ayan. Yan po yung rotation. Mga kasabong, tandaan ninyo umpisa ng pagkapisa po. Yan po ang dapat condition nyo na. Proper rearing and good nutrition, yun ang ibibigay niyo. Hindi po talaga kaya sa 21 days na tinatawag nila na pagkukondisyon. So mga kasabong, pagka yung manok mo ay may exercise at kinukondisyon mo na, of course, alerto yan. Nag-i-increase ang stamina nila dahil nga nagtutune up yung muscles. And then, tandaan ninyo mga kasabong, yung power at saka yung cutting po ay galing po yan sa breeding.
Tandaan nyo ha, galing sa breeding ang power at saka cutting. Kasi built-in na po sa manok yan. Subukan ninyo, mag-breed kayo ng mistiso. Ay walang cutting, walang power po yan. So, comes from breeding. So, pag sinabing breeding, good bloodlines po. Yung nananalo sa labanan na mga big time. And then, maganda ang pagka-cross na nagninik, yan po ang breeding. Tandaan mga kasabong power and cuttings is comes from a good breeding. Ayan po. Ang muscle niya, madidevelop yan during rearing stage and then sa preconditioning. Pag nagko-condition po kayo. Yung pagtitraining ninyo will help promote flexibility, yung strength niya sa muscle, yung tuning, yung contouring and cardiovascular endurance. Makita ninyo yan sa labanan eh. Makikita nyo sa big time. Pag tumagal yung laban, saka pa lumalakas lalo. Just because ang conditioning nila is coming from pagka-hatch. Tapos, nailaban nila. Isipin mo na lang aalagaan nila yan. Pupustahan na 24 million. 32 million. Ganon po mga kasabong. Maraming salamat pala sa ating mga viewers. Lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo. Para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, and karunungan po tungkol sa sabong. Marami pong salamat sa inyo.